Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa isa namang pagkataon na pinagkaloob mo sa aming Panginoon upang kayo'y aming masamba, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din, Lord, for providing us with video and audio equipment, Panginoon, that made possible our worshiping you this morning through online, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, dahil despite the restrictions of our movement, Panginoon, brought about by COVID-19, Panginoon, ay malaya pa rin kami makapagsamba sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, meron po tayong ilang sandali upang ihingi na kapatawaran kung ano man yung nagawa nating mga kasalanan. Lord, we feel so blessed, O Lord, that we have a God who is a very merciful and forgiving God, Panginoon. Lord, thank you so much for your assurance of forgiveness of our sins, Panginoon. Now we can say with confidence, O Lord, that our worship, Panginoon, will be acceptable to you, Panginoon. And we hope and pray, O Lord, that we will be able to worship you with our whole being, Lord. And we will be able to give you the honor and glory, O Lord, that you truly deserve, O Lord of God. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa buhay ni Pastor Gam, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na siya ay aming pastor. And we ask you, O Lord, to bless his ministry, Panginoon. Sa umagang ito, gamitin mo siyang mouthpiece ng iyong teaching, Panginoon. At channel din ng iyong mga blessings sa amin, Panginoon. Panginoon, we ask you also, Lord, to grant us the wisdom, O Lord, that we need, O Lord, O God. And Lord, we ask you, O Lord, to let the Holy Spirit abide in us, Lord, to strengthen us, O Lord, to empower us, O Lord, to inspire us, O Lord, and to clarify things that need clarification, Lord, in our hearing your word this morning, Panginoon. Panginoon, let your Holy Spirit also, Lord, strengthen us, Lord, to make us stand, to make a resolve, Panginoon, that whatever lessons that we will be learning and absorbing this morning, Lord, we will be putting this into practice, Panginoon, in our respective lives, Panginoon, at the very first opportunity, O Lord, O God. Because we believe, O Lord, O God, that by applying your word, Panginoon, we will be drawn closer to you, Lord, and that would mean a more meaningful and intimate relationship with you, O Lord, O God. A relationship that we hope and pray, Lord, will bring us to spiritual maturity, O Lord, O God. Panginoon, pinupuri ka rin namin sa lahat ng Panginoon sa aming praise and worship team, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-support sa kanila, Panginoon, so that they will be able to come up with a recorded songs for us, O Lord. Songs of joy, Panginoon. Songs that are expressions of our love, our faith, and our hope in you, O Lord, O God. Lord, maraming salamat din po, Lord, sa aming mga technical men, Panginoon, that will operate the audio and video equipment, Panginoon. Tulungan po sila, Panginoon, upang there will be no technical problems, Lord, that will interrupt the free flow of your message, Panginoon. At Lord, maraming salamat din po, Lord, sa aming mga other workers, Panginoon, na tumulong po sa kanila, Panginoon. Guide them, Lord. Grant them divine inspiration, Lord. And Lord, maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon to worship you this morning, Panginoon. And we hope and pray, Lord, that we'll be able to give you the honor and glory, Lord. Because the reason for our creation, Lord, is to give you honor and glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
time. His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, forever God.
sumasamba sa inyo. Sama-sama umawit sino, dahil ang Diyos tunay ang kaibigan nyo. Pag-ibig nyo ay hindi nagpagbago, tataas sa ngalan nyo, Panginoong Jesucristo. Kami sama-sama sumasamba sa inyo. Sapat ang aking Diyos na makapangyarihan, kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan, kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Sa aking pangangailangan, mamahal ang iyong mga
your steadfast love. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. Alam natin na tayo ay mahal ng Diyos. And we all know that God is love. At kung merong pangunahing minamahal siya, ay tayo. Ang pagmamahalan ay kinakailangang merong gumaganap na partido. At bawat partido na involved sa relasyon ng pagmamahalan ay dapat nagpapakita, lumalago ng pagmamahalan sa isa't isa. Love relationship with God ay ganun din naman. Mahal tayo ng Diyos, pero tayo din naman ay dapat magpakita ng pagmamahal sa ating Diyos. Kasi hindi natin mararanasan ang kaganapan ng relasyon ng pagmamahalan kung ang Diyos lang ang siyang nagpapakita at nagpapadama ng pagmamahal sa atin. Ngayong umaga, isang mensahe sa ating pananambahan. Ang ating pagsasaluhan may pamagat, Love Relationship with God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa patuloy naming pagsamba, kami po, Panginoon, ay iyong pagpalain sa pamamagitan ng mensahe na amin pong pagsasalusaluhan. Nawa, Panginoon, mabusog kami ng mensaheng ito at ang mensahe ay magdala sa amin sa mas malapit na relasyon sa iyo, sa pagmamahalan, Panginoon. Maging daan ito upang ang aming pagmamahal sa iyo ay lalong tumibay, tumatag, lumago. Amang Banal, ikaw po ang maging tagapagsalita at gamitin niyo lang po muli ang iyong lingkod na instrumento upang ang iyong mensahe ay maipaabot sa iyong mga anak. Ang aking mga kapatid sa kanilang pakikinig, bigyan niyo ng malinaw na pangunawa at maintindihang mainam ang mensaheng amin pong pagsasalusaluhan. Pagharian niyo po kami as we continue to worship you. Bless us, O God. Bless your people and use me, God, as a channel of your blessing. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Love relationship with God. Sa Proverbs 8:17, I love those who love me, and those who seek me find me.
Dito, ang sinasabi, mga kapatid, ng ating teksto, ang sino man na nagmamahal din sa Diyos ay makararanas ng kaganapan ng pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kahit noon pa na tayo ay hindi pa nakakakilala sa Kanya, ay minahal niya na tayo. Subalit ang pagmamahal, mga kapatid, ay dapat sinusuklian din ng pagmamahal. God loves us, pero dapat mahalin din natin ang Diyos. Kasi hindi po makukumpleto ang kaganapan ng relasyon ng pagmamahalan kung isa lang ang nagmamahal. Kinakailangan yung dalawang partido ay dapat involved, dapat sangkot. Mga kapatid sa Panginoon, yung sweetness of God's love, the joy of God's love, the provision of God's love, hindi natin nararanasan ang kakompletuhan nito at hindi natin talaga mararanasan kung hindi rin natin mamahalin ang Diyos. Kaya dapat tayo rin naman ay umiibig sa Diyos. Nung sinabi ni King Solomon, actually si King Solomon ang may sulat nito, but then God ang nagsasalita, I love those who love me. Hindi ibig sabihin na yung hindi nagmamahal sa Diyos ay hindi mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Sa John 3:16, ano ang sabi? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So mahal ng Diyos ang lahat ng tao. God so loved the world. Pero yung minamahal niya, mga kapatid, hindi maranasan again the joy of God's love. No, the sweetness of God's love. Yung provision ng pagmamahal ng Diyos, hindi niya maranasan kasi hindi niya lubos din na minamahal ang Diyos. Sa Proverbs 8 verse 18 ang sabi, ang mga nagmamahal sa Diyos, minamahal ng Diyos. At ang sabi, lahat ng kayamanan, all riches, all wealth, ay galing sa Diyos. Nasa Diyos. If you seek God, you will find God. Ibig sabihin, kung mamahalin mo ang Diyos ay mararanasan mo ang kanyang pagmamahal sa iyo. At nasa kanya ang lahat ng kayamanan. So ano ang point? Yung sweetness, yung provision ng nagmamahal sa atin, ang Diyos. Pati na yung mga pangangailangan nating material. Sabi niya, because He loves us, ipagkakaloob niya rin. And we shall lack nothing because God owns all riches and wealth. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan. At dahil ang nagmamahal ay nagbibigay, dahil mahal ka ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos, pero dapat minamahal din natin ang ating Diyos. Secondly, ang pagmamahal ipinakikita. Ang pag-ibig ay ipinadadama, ipinakikita. Ganun ang ginawa ng Diyos. Hindi niya lang sinabing, mahal ko kayo. Kundi i-demonstrate ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Mga kapatid, hindi lang sinabi ng Diyos sa atin, mahal ko kayo. I-demonstrate niya. May demonstration, may manifestation, may mga ebidensya. Sa John 3:16, ang sabi, for God so loved the world. Mahal niya raw ang sanlibutan, ang lahat ng tao. Ano ang demonstration? Ano ang ebidensya? He gave His one and only Son, the Lord Jesus Christ. That whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.
Tignan niyo mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pero yung gift na yon, hindi natin mai-enjoy yung gift not unless manampalataya tayo. Tanggapin natin ang pag-ibig na yun. Ibig sabihin, nagre-reciprocate tayo sa love of God. Meaning, we should also love God. Ganon din ang eternal life. Na makukuha lang kay Jesus Christ. The Lord Jesus Christ died for us para tayo ay magkaroon ng opportunity na mapatawad ang ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi natin mai-enjoy yung forgiveness of sin and eternal life kung hindi natin tatanggapin ang pag-ibig ng Diyos o ang pagmamahal ng Diyos. Kumbaga, madalas kong sabihin, kung tayo'y nauuhaw, ang mag-aalis ng uhaw natin ay tubig. Pero dapat inumin natin. May nagbigay sa atin ng tubig sa panahong nauuhaw tayo, hindi naman natin tinatanggap at iniinom, hindi maalis ang ating pagkauhaw. The same thing. Same is true pagka tayo'y gutom, pagka tayo'y hinaina ng pagkain. Hindi naman natin kakainin. So, kailangan talaga aksyonan, mag-reciprocate tayo para magkaroon ng kaganapan. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Ipakita rin natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Paano? Isa sa mga paraan na sinabi ng Panginoong Hesukristo as to how we can show our love to God is by obeying His command. Sa pagsunod sa Kanyang utos. John 15:9-12, as the Father has loved me, so I loved you. Now remain in my love. Patuloy niyo akong mahalin kasi mahal ko kayo. If you love me, if you keep my commands, you will remain in my love. Meaning if you will continue in loving me, hindi kayo nag-stop. Kasi ang maraming mga Kristiyano, parang, alam niyo yon yung patay sinding ilaw, minsan bukas, minsan patay, minsan bukas, minsan patay. Kaya minsan napupundi. If you keep my commands, meaning sumunod tayo ng sumunod, you will remain in my love. No? Nananatili kayo sa aking pag-ibig. Just as I have kept my Father's command and remain in His love. So, mahal mo ang Diyos, kapatid. Gawin mo ang pinag-uutos niya sa iyo. Ano man ang pinagagawa niya sa iyo, sundin mo. Alam niyo, minsan, marami yung nakikipag-argue pa sa Panginoon. Bakit ko ito gagawin? No? Halimbawa, ang feeling mo, ikaw ay naargabyado. Ang gusto ng Diyos ay magkaroon kayo ng reconciliation and the Holy Spirit is prompting you to take the initiative to reconcile. Minsan, nagre-reason out tayo. Bakit ako Hindi naman ako nagsimula nito. Siya may kasalanan, tapos akong magte-take ng initiative para makipagkasundo. Ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo ng mapayapa. Kasama ang iba, lalo pa kasambahay. Baka meron ngayon dito nakikinig, baka mag-asawa. At you are not in good terms at this point in time. At ang feeling mo, ikaw ang naargabyado. Tapos sa iyo, iniisip mo, gusto ko makipagkasundo, pero kung hindi siya kikilos, siya ang mauna dahil siya may kasalanan, ay ayoko din. Pero feel mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Ibaba mo na yung pride mo, kapatid, ang yabang mo. Ibaba mo na, makipagkasundo ka na sa asawa mo. Minsan tayong mga magulang, alam naman, mali tayo. Hindi tayo makababa sa ating mga anak at makapagsabi, anak, sorry, I'm wrong. Minsan naman, gusto lang ng Panginoon sa atin ay magpatawad. Tapos nagre-reason out tayo minsan na hindi ko siya mapapatawad kasi hindi naman siya humihingi ng tawad.
Mga kapatid, wala naman sa Bible na sinasabi, patawarin mo lang pag humingi ng tawad eh. Sabi ng Panginoon, pakatawarin mo ang nagkasala sa iyo at huwag mong hayaang lubugan ka ng araw sa iyong galit. Kasi pag galit ang tao at hindi nagpatawad agad, kung ano-anong salitang nabibitawan, kung ano-anong mga masasamang gawa ang nagagawa. Now, pag napatawad mo na, yung development, noong sweetness ng relationship, hindi naman agad-agad yun eh. Dinidevelop pa rin yun. But the point is, forgive. Baka yun lang ang pinagagawa ng Panginoon. Or, hindi ko alam, baka ang Diyos personal, lalo ngayon, sa iyong pakikinig, may pinagagawa sa iyo ang Diyos. Ngayon, during pandemic, may pinagagawa sa iyo ang Diyos. Ano man yon? If you love God, obey His command. Second, we can also show our love to God by loving one another. Going back sa John 15:11-12, sabi, I have told you this, so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Ano ang sabi sa verse 12? My command is this, love each other as I have loved you. Mahalin daw natin ang isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. At pag ginawa natin yon, ano ang resulta? My joy will be in you, and your joy will be complete. Purihin ng Diyos. Alam nyo, hindi naman gusto ko sabihin, hindi madali ang mahalin. Lalo pat yung ang tingin natin ay hindi ka mahal-mahal. Pero kung magiging honest tayo mismo, mahirap ding mahalin. Pero minahal tayo ng Diyos. Kaya nga ang sabi, love one another as I have loved you. Kung titignan natin, unang ating mga sarili, that in spite of what we are, in spite of all the things that we have done, yet the Lord loved us. Kaya nga ang sabi, as I have loved you. At ang resulta, mga kapatid, joy will be completed. The joy of the Lord and our joy. And then thirdly, we can show our love to God by giving to the needy. 1 John 3:16-18, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth. Pansinin niyo yung verse 17, mga kapatid. Ang sabi, kung sino man ang merong kakayanan o merong material possessions, somehow may kasaganaan, at nakakita ng kapatid, a brother or a sister, na nangangailangan, tapos hindi nagkaroon ng kahabagan o kaawaan dun sa nakita niyang nangangailangan, a brother or a sister in need. Sabi, tignan nyo, kapatid, tignan nyo, how can the love of God be in that person? If I may ask you now, brother or sister, mahal mo ba ang Diyos? My assumption is that you will say, yes, I love God, pero gusto kitang i-challenge. If you really love God, sino ang kilala mo at alam mong nangangailangan? You can show clearly your love to God and your love for God by sharing to that person that you know, that person that is in need. Sabi, wag lang tayong magmahal sa pamagitan ng salita, magagandang salita. Let us love. How? By showing with actions
and in truth. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. And in so doing, very clearly, we are showing our love for God. Mga kapatid, dapat lumalago tayo sa pag-ibig sa ating Diyos. Again, ang pag-ibig, mga kapatid, ay isang relasyon na kinasasangkutan ng dalawang partido. And in context of our message this morning, yung dalawang partido na yon ay tayo at ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At hindi tayo titigilang mahalin ng Diyos. God's love endures forever. God's love will not cease, will not stop. At tayo, although nasasabi nating mahal natin ng Diyos, hindi pa talaga kompleto at perpekto ang ating pag-ibig sa Diyos. We need to grow in love for God. At habang lumalago tayo sa pag-ibig sa ating Diyos, all the more mai-enjoy natin yung sweetness of God's love, the joy of God's love, and the provisions of God's love. Those who love God will be all the more loved by God. They will enjoy the love of God. Tayo po'y manalangin. Diyos aming Ama, salamat po sa mensaheng aming pinagsalusaluhan. Ang dalangin ko aming Panginoon. Hindi lang po namin ito napakinggan, hindi lang ito naunawaan, kundi bigyan po namin ito ng aplikasyon. O Lord, salamat po sa iyong pag-ibig na sa amin ay nagbibigay kagalakan, nasisecure kami, na-overcome ang aming insecurity, Panginoon. At salamat sa iyong pagmamahal na sa iba't ibang kaparaanan ay nahahayag sa amin. Naiingatan niyo kami, napoproteksyonan niyo kami. And because of your love, meron kaming assurance na ang lahat ng aming mga pangangailangan ay iyo pong ipagkakaloob. Ama, tulungan niyo din naman po kami na lumago sa pag-ibig sa iyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi lang maging one-sided ang relasyon na ito, kundi kami rin mag-grow sa pag-ibig sa iyo. And help us to grow more in love with you. At ipakita namin, Panginoon, ang pag-ibig namin sa iyo. Ito po, Diyos, ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen.
Diyos, aming Ama, salamat po sa aming pananambahan na natapos po ngayon. At ang hiling ko, aming Panginoon, patuloy niyo po kaming pagpalain. Ang aking mga kapatid, hinihiling ko aming Diyos, ang bawat isa sa kanila. Ingatan niyo po. Proteksyonan sa anumang matitinding karamdaman, lalo sa karamdamang dulot ng coronavirus. I-provide nyo rin ang lahat ng pangangailangan ng aking mga kapatid. At hinihiling ko aming Diyos ng bawat pamilya ng aking mga kapatid, pasaganain mo sa kanila ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Hinihiling ko, Lord, na yung mga nagtatrabaho sa kanilang pagpasok, sa kanilang pinagtatrabahuhan, ikaw ang mag-iingat at mag-ahatid sa kanila sa lugar kung saan sila naghahanap buhay hanggang sa makauwi po sila muli ng payapa at ligtas. Dalangin ko, Panginoon, yung mga kapatiran na may mga negosyo na nagiging source ng kanilang income. I-prosper mo ang kanilang mga negosyo, aming Panginoon. At yung mga nagtatrabaho sa kanila, yung negosyo na ito maging source of income and blessing para sa ibang tao, aming Diyos. At yung mga kapatiran na naghahanap ng trabaho, ikaw, Panginoon, ang tumulong sa kanila at magdala sa kanila sa lugar kung saan makasusumpong sila ng hanap buhay, ng source of income. At ngayon, Ama, igawad niyo po sa amin, sa bawat isa ang iyong mayamang bendisyon, ang iyong mayamang pagpapala. Mga kapatid, sa inyong lahat, saan man kayo naroon ngayon, sa inyong mga tahanan, sumainyo ang bendisyon ng Diyos Ama, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang kaligtasan ay maranasan ng bawat isa sa inyo, ang patangpatnubay, pakikipisan, kaaliwan, kapangyarihan, kapayapaan, dulot ng banal na Espiritu, ang maranasan ng bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Day by day we grow more forgiving, day by day. Day by day we are more accepting, day by day. Growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day. Let's be more loving. Be more kind, as Jesus showed us the way of love. Day by day we grow more forgiving, day by day. Day by day we are more accepting, day by day. Growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day. Into Jesus' day by day. Into Jesus' Into Jesus'
Mga kapatid, paalala lang, tayo po ay patuloy na nasa GCQ pa rin dito sa San Pedro, Laguna. Although pinapayagang lumabas yung mga kailangan lumabas, huwag po nating aabusuhin yung privilege na tayo ay makalabas. Kung di naman kailangan, mga kapatid, stay home. Dahil yon ay napakagandang gawin para sa ating sarili at nakatutulong tayo sa pagsugpo ng paglaganap ng coronavirus. At gayon din naman kung kayo'y lalabas, make sure na meron kayong face mask, maintain social distancing, talagang i-maintain ito mga kapatid sa Panginoon. Huwag kayong hawak ng hawak kung saan-saan sa inyong pamimili. Iwasan yung paghipo ng mga bagay na hindi dapat na manghawakan. And make sure na pagdating sa bahay, maglinis ka agad ang inyong mga kasuotan, palitan nyo na agad, maghugas ng kamay, mag-apply ng alcohol. At mga kapatid, patuloy lang na magtiwala tayo sa Panginoon at hintayin natin one of these days, magiging normal ang condition, magkakaroon ng vaccine against coronavirus at magkakaroon na ng cure ang coronavirus na ito. At patuloy tayong magtiwala na kahit hindi pa ito fully develop, ay meron tayong Diyos na sa atin ay mag-iingat at magpuproteksyon. Doon sa mga kapatid na gustong magpadala ng kanilang offering and love gift, pwede ho kayong pumunta dito sa ating church day by day at doon po sa gate. Pagpasok nyo doon sa ikalawang gate, meron pong dalawang offering box po doon na pwede nyo hong ihulog ho doon yung inyong offering and love gift. Or pwede nyo hong i-deposit sa bangko, sa account na ipoproject po at doon ay pwede nyo ipadala ang inyong mga love gift at yun po ay magagamit natin sa tamang dapat paggamitan. Kung meron naman po kayong gustong pagbigyan, definitely, ng inyong love gift sa envelope na inyong ihuhulog sa offering box, pakilagay nyo lang po ron ano yung purpose at kanino nyo gustong ipabigay yung love gift na ibinibigay po ninyo. At maghintay po kayo ng announcement kung kailan po tayo pwedeng magtipon ulit as congregation during Sunday worship. Okay mga kapatid? At hinihiling ko talaga na patuloy kayong mag-ingat, ingat, and keep safe. Okay po? So, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoon. God bless everyone.
Thank